Hi, magandang araw po sa inyo lahat and welcome to my channel. At ngayon po ang ating pong tatalakayin ngayon ay tungkol po sa paggamit ng screen recorder o yung tinatawag natin OBS. OBS po ay Open Broadcaster Software. Ang tawag po dyan. So, ito po ay libre, kaya huwag kayong mag-alala, wala kayong babayaran. At ibig sabihin, yung application to. At ito po ay maraming gumagamit katulad po ng isa na ako dahil po sa nagagamit po namin ito sa presentation sa church, presentation sa mga preaching at pagka po naituro ko po sa inyo ito, magkakaroon kayo ng idea kung paano po ninyo i-record ang inyo pong mga preaching or presentation or any kind of presentation, seminars, pwede nyo gawin sa pamamagitan po ng OBS. May mga ilang bagay lamang po tayong required para po ma-attain natin yung ating gagawing trabaho. Ano po? Sige po, hindi na po ako magpapatagal pa ng introduction. At welcome to my channel again and please subscribe and like. Okay? Okay. This is what we need sa ating pong mga gagamitin para sa recording ng ating pong church preaching or any kind of things na pwede nyo pong i-record to OBS, no? So what we need here is we need one laptop or PC and one extra monitor. Okay, mamaya po explain ko bakit kailangan natin ng extra monitor. At kung gusto nyo ng good quality, kailangan po natin ng isang sound card. Ito po ay ito po ay digital, pang pang PC, ano? At kailangan po natin ng isang tripod, mini tripod, at kailangan po natin ng boya. Ayan, mic. Lapel po yan. So, yan po. At ito po ang kailangan natin. Kailangan po natin ng isang malaking tela kulay green para sa ating pong chroma key for background. Yan po ay nabili ko lang ng sale. And we need ring light. Kung pwede, meron kayong at least dalawa. Ito po ay 10 inches and one tripod na mataas. And then, I think that's it. Yan po ang mga kailangan natin para po tayo ay makapag-record na maayos ng sa ating pong gagawin. Thank you. So, ito po ang kung makikita po ninyo, ito po ang kinakailangan natin. Kailangan po natin ng OBS application, LibreOffice Impress, no? Ito po gagamitin po natin itong pagka meron po tayong mga presentation slides. Ito po dito natin patatakbuhin ang Microsoft Office sa Impress, I-open natin sa pamamagitan ng LibreOffice ang PowerPoint, dahil hindi po gumagana alam ko hindi basta-basta gumagana, hindi nagpa-function na maayos ang PowerPoint sa OBS. Kaya sa pamamagitan po ng LibreOffice, dito natin siya i-run, At ito pong present na nakikita ninyong video captured ay nagmumula po sa E2E iBecam mobile. So ginamit ko pong webcam ang aking mobile dahil po this is the only way and the cheapest way and available sa akin camera. Kung pag magre-rely tayo sa mga built-in camera ng webcam ng mga laptop, huwag na kayo umasa. Napakapapangit po. Okay. At yung pangalawa po, magda-download din tayo ng E2E iBecam for PC sa Google Chrome natin siya kukunin. So,
yung sa PC at yung sa Google Play, ito po ay magmi-meet yung dalawa, no? Sa pamamagitan po ng application na to, itong dalawang ito ay mag-uugnay, magkakaroon ng connection, ano? Program niya para takbo ang video captured dito sa laptop, ano? Okay. Anyway, just tell you, meron po akong extension monitor at meron ako sa pamamagitan po ng extension monitor na spread ko po yung work, ano? Nalalagay ko rito yung dito sa big monitor yung lahat ng main application. Dito yung mga sa PC monitor naman yung iba pang detalye ng aking mga ginagawa. So, kung magtataka kayo minsan wala sa monitor, ibig sabihin nandito po sa kabila. Sasabihin ko naman po mamaya. Okay, tayo po dumive na. Atin pong i-download ang OBS, ano? OBS. Kunin po natin ang OBS. I-type po natin OBS. Yan. Official website. Yan. Yan. Download po natin itong OBS. Tawag po dyan Open Broadcaster Software. Yan po. Ito po ay libre. Open po natin to. Yan. So, therefore, kung tayo, of course, kung ikaw ay naka-Windows 10 or whatever, kung latest or later ang meron ka, mag-a-adapt naman po ito, Windows. Kung meron kang Mac or meron kang Linux, yan po. At alam ko, automatic na po siyang set kung ang inyo pong PCI 64X or 32X, 32-bit or 64-bit or higher, no? Alam ko siya na po. Ngayon, pindutin po natin itong Windows, ano? Ito po ang OBS Studio for Windows. Yan po. Yan. Maya-maya lang po, lalabas na yung prompt na saan mo gustong itago o i-store yung pinaka-installer niya. And then, make sure alam mo kung saan mo tinago para pagka binalikan mo, alam mo kung saan mo siya i-run. Okay, meron na po ako, hindi ko na po i-download yan, no? At next naman po, ang kinakailangan natin ay yung Impress, ano? Yung tawag po rito, LibreOffice. Ito po, alternative po itong application na to sa ngayon ng mga Microsoft Office ngayon ay alam na may mga bayad, may mga maraming ito po as in libre, pati pangalan niya libre. Ang tawag dito LibreOffice Impress, ano? Bakit po tayo magda-download nito? Dahil po ang Office minsan po hindi gumagana sa OBS. Kaya sa pamamagitan kung gumawa ka ng any slides o presentation gamit ang PowerPoint, gawin ninyo, open nyo na lang po yung PowerPoint na yun sa pamamagitan ng LibreOffice. Instead na i-click nyo direct from Microsoft Office, click nyo po, left click nyo, and then open with LibreOffice. Okay? So, ganun po. Ito po ang itsura ng Impress, no? LibreOffice. Yan, LibreOffice. Yan po. Download. Yan. Click po natin ito. Yan. Kung halimbawa po ang inyong pong Windows ay 64-bit or 32-bit, pwede po kayong mag-download nito. Ang latest po nito is 6.3.5. Ito po. Yan, no? So, pagka kinlik nyo po yan, no? Installer, bibigyan din po kayo ng kagaya ng binigyan kanina. Saan nyo po ba i-download ito, no? So, yan. Ito po ang pinaka-main version, no? So, di ko na po i-download at alam nyo naman siguro kung paano po mag-install ng mga ganito, no? So, hindi na po tayo dadako dyan. Ngayon naman, yun naman pong tungkol naman po sa IBCam. Yan po yung IBCam, no? So, ito po ang i-download natin for PC, ano? For
Ito, use mobile phone as PC webcam. Ngayon naman po, ito po ang ating pong ida-download. At ito po ang itsura ng website niya. Kung para hindi kayo maligaw, papakita ko lang sa inyo. Yan. Yung cellphone ninyo naman, makapagda-download sa Google Play. No? So, doon nyo po hanapin naman ang para sa cellphone. So, pagka po inopen ninyo ang webcam o ang camera ninyo, camera ng yung pong mobile phone, and open din yung application doon sa PC ninyo, magko-connect sila. Make sure na they have the same IP address na kung ano yung gamit mong internet, the same internet ang ginagamit mo. Hindi sila magtatagpo kung ibang internet na ginagamit doon at iba rin ginagamit nung yung pong camera o cellphone. Kailangan dalawa. So, may way naman po ito paano po maiko-connect na lang instead of Wi-Fi, pwedeng i-connect ito via USB cable. Yan. Tsaka ko na po tuturo yan. Yan. So, yan. Pagkatapos po natin makuha yan, ngayon po, mag-i-run muna natin ngayon ang very important po. Ito po, nakaran na po ang LibreOffice, ano? So, i-off lang po natin to. Yan. Tapos, kukuha po ako ng isa pong isang file na yan. Isang file na ang laman ay ito po. Nakita niyo po ito? Ito po ay purely PowerPoint. Left click, open with. Yan. Open with Impress o yung LibreOffice, ano? Yan. Yan. Nag-open na po. Okay. So, yan na po, nag-open na, no? So, isang tabi muna po natin ito. At ngayon naman po buksan natin ang OBS, ano? So, ang OBS po talaga ay libre. So, okay, mag-alala, wala pong babayaran yan. So, hindi na nga po ako nag-registered or anything. At, ayan. Ayan po ang itsura ng OBS. Ayan po ang itsura ng OBS, ano? So, as you can see, nagpa-function na po itong kanyang mic. Ang setting po ng mic, number 1 yun na iset. Kung maaari, kung mag-start kayo, huwag nyo muna pong i-connect ang mic ninyo. Tignan nyo muna ito sa setting, properties. Ayan po sa properties, kailangan makita nyo kung ano yung default niya muna. And then, isaksak nyo yung sound card na meron kayo or anything. At malalaman ninyo kung alin doon ang anong application meron ang ginagamit ng default mo. So, as you can see, ito po ang pangalan ng akin po ngayong sound card na ginagamit. So, pagka ganun, hindi nyo muna kinubit, madali ninyo ma-identify ang bagong application na tinatanggap ngayon ng ano. Ito po ang default niya. Ito po yung aking sound card ngayon na ginagamit. Kaya po, active na siya. Yan. So, yan po. Ang next po natin, wag po kayong malito at wag po kayong mahira kung ano po ang ating pong gagawin dito. Okay? Ang tawag po dito ay ang tawag po rito ay naka-set up po tayo ng studio mode, no? Ito po yung mga single na frame na ganyan at meron pong isang choice na studio mode, ano? Sa studio mode, madali po tayong magawa ng mga ipapalabas dito. Kung titingnan niyo, yung kabilang, yung left side, nakalagay preview. Yung kabila, program. So, ibig sabihin, processing dito sa preview. Ito ang magiging future na ilalabas niya sa program. So, okay. Ang main point po natin dito, ang ating pong pag-aaralan dito, yung number 1, itong scene. Nakikita niyo po itong scene. Sinisircle lang ko ng aking mouse cursor. So, may scene 1. So, ibig sabihin, ang scene ay merong nilalaman kung anong magaganap.
kung ano magaganap na kanyang uh, gagawing tema. Ang scene, ito po ay yung eksena na gaganapin dito sa programa. So, okay. Open na po natin. Yung scene, pagpalagay natin, pwede po natin siyang left click and then rename. Rename po natin siya ng plane capture. Lagyan natin plane capture. Pagkatapos po natin gawin yan, punta po tayo dito sa source, plus sign, add, kung anong source ang panggagalingan. Of course, ang una po natin hanapin muna ay yung image na ating pong gagamitin sa background. Image, and then create a new. Yan po. And then browse. Saan natin hanapin? Ako ay mayroong nakatagong mga file sa D, at ito po ay nakatago sa under ng YouTube intro, at ito po ay nakatago sa video loop. Yan. Okay. Palagay ito po ang piliin nating sample. Yan po ang gagamitin natin background. Yan. Okay. Okay natin. So, yan na po ang preview na hindi pa nakikita dito sa madla, sa mga tao, hindi pa napapalabas sa TV. Andito pa lang po tayo sa eksena kung ano gaganapin. Parang shooting pa lang, shooting. So ngayon, meron na po tayong image. Ang susunod po rito ay ilagay na po natin ngayon yung webcam. Ang tawag po sa webcam ay video captured. Yan. Click natin. Tapos natin click. Ang gamit po ngayon yan ay yung pangit na video camera ng aking laptop. Napakamahal na laptop, pero can you imagine, hindi nila na-improve ang camera. Okay. So, ngayon, meron po tayong gagamitin iba. Ito po yung webcam nating cellphone. Yan. Mas maganda, no? Daig na daig. Daig na daig. Okay lang po natin. Ngayon, ito po, movable po yan. Movable. Movable po yung ating pong screenshot dito, yung video. So, ngayon, pwede po natin itong expand. Palakihin. Kung anong size mo gusto, At pwede rin natin i-resize, So, using Alt key, tip, while clicking, hold natin ang Alt key, then you can drag from this corner, from this side. Pero pag kaya po, tinanggal ko ang Alt key, pagkakapindot, nangyayari po, lumalaki ng proportionate, So, adjust lang po natin ng tama, Okay. So, ayan po. Ang next po natin ngayon ay tatanggalin natin ang green screen. Yan po ang tinatawag na green screen. Ang tawag dyan naman dito ay chroma key. Chroma key. Paano po natin tatanggalin ang background ngayon? Na magbimisto lang ako ay kaparte ng aking buong set. Click po natin itong video. Mag-highlight siya. And then left click. And then, punta ka ng filter. Filter. Tapos ng filter, dito po sa bottom, click the plus icon. And then, select chroma key. Chroma key. Yan. Chroma key. As in, chroma key na lang ang ating pong ipangalan. Okay. So, nakita nyo, nag-turn into gray ang ating background. Now, we can play with this adjustment kung ano po ang mangyayari, So, tignan po natin kung anong mangyayari. Yan, nag-play tayo. Yan. Pwede po natin paglaruan ng mga iba pang detalye para po yan. Contrast and brightness. Yan. Okay. So,
pangit niya pula, no? So, test natin ang masyadong dumilim. Ano ba, ganyan lang. Ano ba, ganyan. Ang next po natin ay add ulit, para wag na tayo magpabalik-balik pa, add tayo ng color correction. Color correction as in, no? Galaw-galawin din natin. Tingnan natin kung anong pagbabago meron. I-adjust natin para makuha natin ang tamang timpla, no? Yan. Halimbawa lang naman. Yan, okay lang natin. Close. Yan, nakita nyo? So, kasama na ako, included na ako sa buong. Kaya lang, transparent pa. Ngayon, ma-i-adjust pa natin yan. Balik tayo. Paano natin babalikan ng setting? Click again yung video. And then left click. Then filter. And then click the chroma key. And then lalabas po ulit ang kanyang mga adjustment. So, adjust po natin. Yan. Ito, tama na. May konting bahid doon sa likod dahil po dark na konti. Yan. No? So, okay na. Or may konti pa pero pwede na po natin pabayaan muna as of now. Presentation lang naman po ang ating ginagawa. Okay natin po. Close. Pagkatapos po natin close, ayan. Ngayon, ito ang scene o plane captured. Pwede po natin itong ilagay muna sa gitna habang ikaw ay nagsisimula po ng iyong pong mga kung ano man nais mong sabihin, no? At habang nagsasalita kang ganyan, parang nagbabalita. At okay, ang next po natin ay yung plane capture, gagawin naman natin, i-duplicate natin. Bakit duplicate? Kasi kung ano po content niyan, kailangan yung next scene natin, yun din yung content ng 1. Meron lang tayo dadagdag. Bakit? Para po pagka niran natin sa kabila, doon mismo, habang pina-play na natin doon sa program, meron tayong kakaibang ipapasok. No? So, yun yung scenario ng ating eksena. Next scene, duplicate. No? 2. Lagay lang natin, plain 2. Halimbawa lang, for ano. So, hindi po nahalata na parang hindi nagbago. Actually, nagbago po yan. Yan na ang may hawak niyan. At ganun din naman ng 1, yun din ang meron siya. Ngayon, sa 2, tayo sa 2. Yung 1 muna, yung 1, ito, yung 1, click natin, i-send natin sa, pakita na natin sa program. Yan, yan na, no? So, ngayon, ito namang 2, punta tayo sa 2, i-adjust natin ito. No? Adjust natin ang scenery. And then, dito po tayo babalik na. Ayan. Hindi nga lang po pala nasa likod lang po kasi yung ngayon, since kanina, pinakita ko sa inyo kanina, tumatakbo na ang PowerPoint sa pamamagitan ng LibreOffice. Ngayon, i-run po natin ang palitin lang natin ng konti. I-run na natin ang LibreOffice. Pagka-run na ganyan, yan. Okay, nagra-run na po siya. At ang gagawin naman po natin, dito sa scene 2, yan, scene 2, nairong na po natin yung video natin dito sa kabila. And then, add window capture. Tandaan nyo po yung mga pangalan ng akin po mga pinipindot para next time na kung kayo po ang gagawa, alam nyo na kung saan nyo hahanapin. No? Click natin ang window capture. Lagay na lang natin PowerPoint. No? Ayan na lang pangalan natin, PowerPoint. Okay. Yan. So ngayon, kung makita ninyo, mali po itong nandito. Yan ipapakita niya ron sa kabila. Ayun na. Yan nandun sa kabila. So, mali po yun. Dapat yung isang presentation na kinakailangan natin, yung ito. Yung malaki nito. Mawawala po ito. Ngayon, dito po natin makikita yan.
piliin lang po natin kung alin dito ang normal na ating pong lalagay. Ayan, yan po ang hinahanap natin. Click OK. Ayan, ayan na po, nasakop niya na yung buong screen. Ngayon, pagka yan inilipat natin, mapupunta na ngayon doon sa program mismo at siya na mismo ang pinapresent mo. Kaso, hindi yan ang purpose natin. Ang purpose natin, kasama ka doon mismo sa kabuuan at makita pa rin ang buong section. Ibalik natin, prepare natin. So, ayan. Nawawala rito ngayon yung ating video. Bakit? Kasi ito pong PowerPoint ay nasa ibabaw ng ating video captured. Very simple. Click po natin itong PowerPoint and then click natin itong arrow up, arrow down pala, sorry. And then, ayun na. So, yan po ang pag-aano natin dito, paglalagay. Ngayon, tingnan natin kung mag-shift. Ngayon, pagka ito po ay ating pong nilagay na, shift po natin ganyan, see? So, yun po ang makikita ngayon doon sa screen mismo. Yan po ang i-record natin. Yan po ang i-record natin. So, ito, disregard ninyo, ito ay preview ninyo itong may background na parang news, ano? Meron pong ibang i-repair po natin kung ayaw nyo buong background mo ay buong salita. Pwede po natin i-repair. Balik po natin, repair natin. So ngayon, paano natin ma-repair ngayon? Since na naka-red or activated, siya mismo ang activated. Click po lamang natin. Wala po tayong hawakang key. And then, we can present like a TV. No? Meron tayong isang TV sa likod. And then, pwede po nating ilagay ngayon sa likod habang tayo po ay nagsasalita. No? At habang nagsasalita, pwede po nating click mga susunod na mga talata. Yan. Kita mo, nag-ooperate. Yan. Okay. So, yan po ang kagandahan dito sa ngayon. Okay na po yung scene 1. Kung gusto nyo, balik kayo ng ang gagamitin nyo lamang since na-set nyo na ang dalawang scene mo, pwede na kayo magpabalik-balik dyan o pwede nyo pang dagdagan ang gusto nyo mga scene. Ano? Depende po sa inyo. This is the simplest na magagawa natin dahil simple lang naman po ang ating po. And the whole idea ay the same na rin po kung paano nyo ginawa, kung gusto nyo dagdagan pa ng mga bagay sa presentation ninyo. No? Halimbawa, ako titigil mo magbasa tapos magsasalita and then biglang nalabas to, meron akong explain and then babalik ulit ako tapos ganyan and then depende sa inyo. Okay? So, ngayon naman po sa recording. Ito po recording. No? Ito po ang recording. So, ngayon, sa recording po, pwede nyo simulan muna rito kung nais nyo wala ng edit sa mga editor na film editor or clip editor. Ito po ay gawin nyo na lang perfecto kung ano i-represent ninyo para pagkatapos po ito, i-pick up nyo lang, send nyo na lang. Ano po? So, start recording. Pagka yan yung pinindot ko na start recording, dire-diretso na po yan. Hindi ko na po i-record. Ngayon, paano ko malalaman at saan ko makikita yung aking ini-record? Ngayon, pindutin nyo po itong setting. Ano? Setting. Nalabas po dyan ang setting. Tingnan nyo po yung output. Click ang output. Ito po, dito nyo po makikita kung saan niya po itinago ang inyong recorded clip. Yan. No? Andyan na po ang setting, anong format, MP4, pwede kayo mamili kung anong lakas ng software, encoder, tapos high quality po ba, at bitrate niya, pwede nyo taasan, pwede nyo baba. Depende po sa inyo, no? Depende po sa inyo. At ito, pwede nyo po rin taas ang bitrate. The more na tumataas po yan, the more na malaki ang bytes na kinakain sa iyo pong una sa memory. Number 2, yung storage ninyo. At
welcome to my channel again, and please subscribe and like. Okay?